Okay, punta tayo sa part 2. So, paano naman pag gradient yan, sir? So, pwede rin pong gradient yan, guys. Alright, sa gradient naman tayo, no? Okay. So, may fill na siya, i-gradient natin siya. Try natin. See? Applicable pa rin yung gradient. Try natin maghanap ng ibang gradient. Sino naman ito? INC. Try natin yung ibang. Ayan. So, pwede tayong gumamit ng gradient. Pwede mo rin palitan ito into linear burn. Ayan, o. So, may gradient overlay ka dyan. Ayan, o. Pwede mong palitan yan anytime. Double click mo lang. And hanap tayo ng ibang color para mas ma-appreciate siya. Green. Then double click. Ulit dito. Ayan. Yan o. Kita nyo? Naka-gradient na siya. At the same time, we can tweak the angle of the gradient. Yan. As you can see, pwede mong palitan yan anytime. So, depende pa rin sa motive po ng design. The another approach na pwede nating gamitin kanina is gumamit tayo ng ganito. So, dito naman pwede tayong gumamit ng shapes. Alright, shapes naman siya. Kanina ay fat, ngayon ay shapes. Pen tool. Yun, dito pwede kang mag-design na, palitan ko lang. Kanina fat, ngayon ay shapes. Kagandahan dito, pwede kang mag-customize ng shape mo. Like, curve mo siya. Yan. Ayan. Diba? So, dito, nag-overlap yung shape mo. Alright? Pero ang diskarte po dyan, pag nag-overlap siya, palitan ko siya ng color po ng ganyan kasi green yung motive natin. Kagandahan dito, pag nag-overlap, hanapin mo siya kung saan mo i-click mask. For example, front. Sa front natin siya ilalagay. Ayan. Alright? And then, pwede mo siyang i-click. Yan. And then, palitan mo lang ng settings, which is linear break. Diba? So, pwede na, diba? Pwede mo na siyang, ma-reconceptualize using this one. Diba? Ayan. So, pwede mo na siyang magawan agad ng gusto mong design. Prepare mong design. I-overlap mo lang siya doon sa design. Another thing na pwede nating gamitin. So, ito pwede mong i-duplicate ito. Like for instances na delete ko lang yung path. Ito, di ba? Ayan. Gusto mong, ayun na, control J mo lang, and then i-drag mo lang sa may back portion, and then saka mo rin siya i-click mas dito. Control T to transform, and then dito mo rin siya i-click mas. O, di ba? Same lang. Click mas mo rin siya doon sa portion na green. Ayan. Another thing, yung graphics na tinatawag ko, which is yung dito, pwede tayong mag-download sa PNG Egg. Ayan. For example, ano mo yung maiisip mo na basta PNG. So, technology. Ayan. Pwede rin. Depende sa motive mo. Like, example, technology. Ayan. Pwede kang mag-download dyan ng mga graphics. Ayan. Example, itong part na to. Ayan. So, gusto kong ilagay yan sa technology. I-download natin siya ngayon. Ayan. Ayan lang natin siya. Ayan. Once na na-download na, pwede mo na siya i-drag right away to your projects. You know? Ayan, no? Pwede mo siyang mai-commit, maidagdag po siya, ma-incorporate doon sa dinidesign mo ngayon. Yun yung kagandahan dito. You know? Pag gusto mo siyang idagdag, hanapin mo lang. Ayan. Kasi naka-ano naman ito ang tawag dito, smart object naman siya. So, hindi naman siya basta-basta magpe-pixel. From that part, pwede mo siyang i-click mask. Doon, sa front, lagay ko siya dito, and i-click mask ko siya. Yun, no? So, mas magaan na lang pag nagdi-design tayo. Another thing, syempre pwede nating idagdag po yung
logo po na ginagawa po natin. For example, meron na po akong logo na i-download dito. Then, I will drag it to the new tab. Okay? So, ang problema ngayon dito sa dinownload natin ay meron tayong fake na PNG. So, paano natin yung aaregluhin? Punta tayo ng image. Okay, duplicate muna natin yung object natin. Go to image, adjustment, and then replace color. Sa replace color, select natin yung pixel na ito, which is yung fake background. Kasi dapat backgroundless yan. This is saturation. Ay pwede po nating i-tweak ito. Pwedeng i-light, pwedeng i-dark. Yan o. By this time, ila-light ko siya. Next, para ma-select po natin yung white pixel, meron tayong ginagamit dito which is yung magic wand. Pero by this time, meron tayong second approach na gusto kong ituro sa inyo which is yung select. Select color range. Ito yung gagamitin natin sa color separation which is wala pa tayo doon. No, sa color separation, ginagamit namin ito. Paano tayo mag-color separate ng solid color? Kasi nga, ginagamit ito sa screen printing, color separation of solid color. So, click po natin siya, okay natin, yun. So, see, selected na agad yung white pixel. Once tinapat mo siya, click mo siya doon sa eyedropper, select na po lahat ng white pixel doon sa layer na yon. So, pwede mo na siyang i-separate ngayon. So, paano siya? Pwede kong i-delete yan, or pwede kong Ctrl-Shift to invert selection, and then Ctrl-J para ma-separate na natin siya into separate layer. So see, malinis na po siya ngayon. Right click, convert to smart object ko na siya, and I can drag it into my projects. Yan. So pasensya na kayo, ang motive ko ay summer orange, pero naka-green po yung design. Anyways, depende na lang yan mamaya sa designing nyo po. Ayan. Pwede kong ilagay siya dito. Depende sa kayo po yung bahalang mag-design dyan kung ano po yung approach po yung design nyo. So, pwede mo i-tweak yan, no? Hanap ka uli dito na talaga maglalabas yung designing mo pag naka-flat na siya mismo doon sa polisher. Alright. Ayan. Siguro pwede ko pa siyang ilagay dito as para gawin ko siyang design. Pwede rin. Ayan. And then, ito rin ay pwede mo siyang i-click mas doon sa back design. Ayan, di ba? So, napakasimple lang guys. Pwede nyo pong gamitin ito as technique paano tayo mag-customize ng polisher. So, yun lang po.